Hello guys! Hello pageant lovers and pageant fans! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming salamat mo. Thank you so much sa mga new subscriber ko, sa mga returning viewers. This is Gaisel Ortega. Welcome back to my YouTube channel. At ano nga ba ang guidelines ng Miss Universe Philippines organization para sa casting video challenge nila? Kung with makeup ba or without makeup? O talagang may twist ba talaga ang kanilang casting video? Bakit yung iba nagpapasarela samantalang casting video lang naman? Bakit hindi nila binuhos doon sa fashion and runway challenge yung mga paglalakad nila? Bakit pati dito sa casting video ay naglalakad sila ng bonggang-bongga? Hindi ko maintindihan. Para sa akin guys, ang nanalong top 3 dito sa casting video challenge na si Miss Pasay City, Celeste Cortesi, Makati City, Michelle D, and Annabel McDonnell ng Miss Samis Oriental ay deserve naman nila. Deserve nila ang boto ng fans at deserve din nila ang boto ng mga judges. Ang complaint ko lang, si Michelle D hindi nagpakita ng tenga. Tapos yung video ni Miss Samis Oriental ay medyo malayo, hindi malapit, walang close up sa kanyang mukha. Pero pinakita naman niya ang lahat ng anggulo ng kanyang katawan at mukha. Pero malayo nga lang. Unlike kay Miss Pasay City na talaga lang namang pinakita na niya ang lahat ng anggulo niya ng mukha dito sa casting video challenge yan. Talagang siya lang talaga, isa siya sa mga sumunod at saka bonggang-bonggang nagpakita ng kanyang mukha na wow, sobrang ganda. Sino nga ba para sa akin ang mga hindi nakapasok dito na bonggang pinakita? Nanghihinayang ako na sana mataas din ang kanyang score dito kay Miss Aklan, Jonah Iliswit, kasi sa video na pinakita niya, although hindi maganda yung editing, pero yung casting na sinasabi, pinapakita lahat ng anggulo ng mukha mo, lahat ng anggulo ng body mo, ay talaga nang namang pinakita niya, pero hindi siya umabot. Siguro kinulang sa boto. Sana mataas yung score niya sa mga judges. Also, nanghihinayang din ako dahil hindi nakapasok si Miss Chantal Smith, kasi mukha talagang pinakita lahat ng anggulo, although super heavy makeup niya, tapos colorful yung kanyang damit, masyadong colorful, kumbaga napunta doon yung yung paningin ko sa mga damit niyang makulay ang buhay, pero lahat ng anggulo ng mukha niya ipinakita niya dito sa casting video challenge. Kaya sa lahat ng mga challenges, iba-ibang winner, wala pang nagdoble. Meron namang pumasok 3 beses si Miss Pasay City, nakatatlo na siya na top 3, may winner, may top 3, kaya siya ang bonggang-bongga. Talaga isa-isahin ko mamaya sa inyo kung ano ang kung sino ang mga nasa top 3 sa bawat challenges. Pero sa mga challenges kaya na ito, sigurado na kayang makapasok sa top 30 yung mga top 3 sa mga challenges na ginawa ng Miss Universe Philippines organization. Ang unang challenge na ginawa dito ng Miss Universe Philippines ay ang headshot challenge na nanalo dito si Miss Mandawi City. Ang mga runners-up niya ay si Miss Pasay City at saka si Miss Rojas City. Talagang super deserving ang mga babaeng ito sa kanilang headshot. Kasi ba naman less makeup sila halos kumpara sa mga iba na heavy makeup sa kanilang headshot challenge. Ang next challenge na ginawa nila ay ang introduction video challenge na pinanalunan ni Miss Pauline Amelenx ng Bohol, at ang kanyang mga runners-up ay si Miss Lu Dominic Picson ng Cebu Province and Shaira Diaz ng Laguna, San Pablo, Laguna, I mean. Sure kaya na makakapasok na sila sa top 30? For me, sure na, kasi malaki na yung point na naambag nila doon, kasi nag-top 3 na sila sa judges and votes, kaya sure ako na makakapasok na sila sa top 30. Kaya abangan na lang natin sa kanila kung sino ang hindi makapasok sa mga top 3 na ito sa top 30. Ang next challenge ay ang swimsuit video challenge. Talaga lang namang deserve talaga to ni Miss Taguig, ni Miss Pasay, at saka ni Miss Makati City. Talagang wala nang deserving, sila lang. Hindi naman, bongga din naman yung ginawa ng iba, pero
iba sila, kabog sila eh. Kaya super deserving yung top 3 na to sa swimsuit challenge nila. Tapos, dito naman sa Fashion and Runway Challenge, nanalo dito si Miss Baguio City, si Miss Palawan, at saka si Miss Cebu City. Talagang sila nga ba talaga ang bonggang-bongga sa pasarela? Pero may kasama kasing twist na fashion. Fashion, I go yes. Sila ang top 3. Kung sa fashion ang pag-uusapan. Kasi ang ganda ng mga pinakita nila, kung baga kakaiba, talagang Pilipinong-Pilipino, traditional fashion. Pero sa pasarela, doubt ako na sila yung top 3. I go for Miss Cebu Province, sila Pasay City. Pero okay lang, deserve naman silang top 3 kasi may twist nga, may fashion and runway challenge. So, sila ang top 3 natin. So, tanggapin na lang natin. At ang last challenge so far na nilabas nga kahapon ng Miss Universe Philippines ay casting video challenge na pinanalunan ni Miss Pasay City at ang kanyang mga runners up ay si Miss Makati City at saka si Miss Samis Oriental. Super deserve naman talaga sila. Sino pa ba, 'di ba? Bonggang-bongga. So, sana yung mga top 3 na ito sa lahat ng challenges ay automatically pasok sa top 30 dito sa Miss Universe at makakaabot sa finals at makokoronahan isa sa kanila. Ayan guys, yan ang aking video ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Sa hindi pa nakapanood, i-share po ninyo at tapos i-like, mag-comment down below kayo kung ano ang inyong suggestion, kung ang inyong violent reaction, go lang po kayo at malugod ko po iyong tatanggapin. Maraming salamat guys pala. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo at saka i-click ninyo ang notification bell para ma-update kayo every time na maglabas ako ng video. Pero sa mga alam na ninyo yung mga notification ay go, araw-araw naman ako talagang naglalabas ng video. Hindi pa pumapalya araw-araw talaga. Kaya abangan nyo uli ako bukas guys. Maraming salamat and this has been Kaisel Ortega. Nabubulol na ako, grabe. Ang bilis-bilis ko magsalita. Tapos wala nang laman, charot lang. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang bukas!